Ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Ang sinasabi niya yung keso mga church people daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito nahatulan na guilty ng Sandigang Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na iaano ng ay maaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si VP Sara Duterte. May balita nga kami. Oh, ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. Makinig ka sa akin, ha? Hoy Marcos. Ha? Hoy, kung ako sa'yo, kesa na siraan mo ng siraan ng kalaban mo para tumaas ang ratings mo, alam mo gawin mo? Magtrabaho ka na maayos. Padamihin mo trabaho ng mga Pilipino. Pababain mo ang presyo ng bilihin. Magkaroon ka ng positive na, alam mo yun, na result sa gobyerno. Tataas ang ratings mo. Pero yung akala mong paninira ninyo sa mga kalaban nyo sa politika, itataas kayo. Hindi mangyayari yun. Kahit ma-disqualify nyo pa si VP Sara Duterte, hindi pa rin mangyayari na iboboto kayo ng taong bayan. Wala nang naniniwala sa'yo. Siguro mga 1% na lang ang naniniwala sa'yo. Yan ang totoo. Mga 1% na lang ang naniniwala sa pamamahala mo. Yan ang totoo. Kahit sinong itanungin mo sa karsada Oh, masaya kayo ngayon? Kesa nung last administration? Ang sasagot nila, ayaw nila ngayon talaga. Gusto na nila ng pagbabago. Wala pang kakakalahating taon pa lang. Wala pang pang-4 na taon o pang-5 taon. Gusto ka na nilang isuka. Yan ang totoo. Tapos, eto pa matindi. Bobolahin mo pa yung mga tao. Bubudulin mo pa. Hindi, walang biro. Tingnan nyo kung gano'n niya budulin yung mga tao. Nung birthday niya, ano ang kanyang Christmas birthday wish? Hey sir, maybe no po sir kung ano yung wish ninyo sa gitna ng mga isyong kinakaharap ninyo ngayon. Hindi naman nagbabago yung mga birthday wish ko mula nung simula hanggang ngayon na naging Pangulo ko. Ano? Dumami ang ano? Ayun na nga, maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino na maituloy natin lahat ng ating proyekto para matulungan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. At ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala nang gutom na Pilipino. Yon. Gago! Tingnan mo kung paano mambudol itong presidente to. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Huwag kasi kayo magpabulag kay Trillanes. Tanga yan mula noon pa. Mahina ang kukote niyan. Hindi wala akong biro. Mahina po ang kukote niyan. Kaya wag ko kayo nagpapaniwala ho dyan. Eto panoorin nyo. Siya ho may pakana nitong may pakana. Siya ho na naman yung sinasabi niya may plunder Ito, pasok. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya o manong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan, kitang-kita nyo, Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ito, yung taong laging galit
sa mga Duterte dahil alam naman po natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President niya nung 2016 election. So sa madaling sita, bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay yung siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero never nagsalita ito ng flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Doon sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Doon, hindi lang bilyon, trilyon nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trilyon nga yun, ninakaw doon eh. Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan nung si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually, napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yun, di ba? At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam niyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news. Sabi niya, ganito. Wala nang time para sumagot. Buti na lang, nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute, nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. Buti na lang nandun ang SMNI noon at ang naglabas niyan, yung SMNI. At the same time, nasa social media, so kumalat sa social media. Ganong kalupit po yun. Munti ka nilang manipulahin lahat ng katotohanan and yet, lumabas pa rin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Ang sinasabi niya yung keso mga church people daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito, nahatulan na guilty ng Sandigang Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na iaano ng ay maaaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si BP Sara Duterte. May balita nga kami. Oh, ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. Sabi niya, tatapusin na lang niya talaga yung term niya, tas ayaw niya. Alam naman po natin si BP Sara Duterte, pagka nagsalita yan, hindi yan yung buladas eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pero alam mo, I think, destiny is destiny. Kasi hindi naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa So ayun po, yun po yung balita na kakasuhan si BP Sara Duterte. Nako, grabe, no? Ang lupit talaga. Alam nyo kung bakit nilabas yan ngayon? Hindi, alam nyo kung bakit nilabas yan. Kasi may bagong balita ngayong araw na ito na hindi lumabas sa ibang malalaking channel. Ito po, pakita ko sa inyo. Ito. Samantala, tumaas sa higit 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan noong Oktubre 2025. Ito ay batay sa pinakabagong labor force. Grabe 1.9, 2. Naku, pataas ng pataas talaga Naku po. Hayop yan Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na umabot sa 2.54 million ang bilang ng mga Bukas, si Santi ka na animal ka, ba't mo nilabas? Sasabihin ng Malacanang. May tatawag sa'yo, hello? Bakit mo nilabas yan? Sino may nagsabi sa'yong ilabas mo yung statistic na yan? Lloyd na edad 15 taong gulang pataas. Mas mataas ito kumpara sa 1.96 million noong September 2025 at gayon din sa 1.97 million noong October 2024. Anya mula sa kabuang 51.16 milyong lumahok sa labor force na aktibong naghahanap ng trabaho, ang naturang bilang ng mga walang trabaho ay katumbas ng 5% unemployment rate. Grabe, no? Grabe. Ang tindi nito. Ito ay mas mataas sa 3.8% na naitala noong September 2025.
Nagpapatuloy ang pagsusuri ng PSA sa kalagayan ng employment situation sa bansa upang matukoy ang mga sektor na may pinakamalaking pagbaba sa trabaho at mga maaaring pagkunan ng recovery sa mga susunod na buwan. Alam nyo mga kababayan, ha? Ito po ay matindi. Matindi po ito dahil alam nyo, sabi nga nung iba kasi meron akong isang empleyado. Oh, walang biro ito. Nanakawan. Ayun, na-snatch ng kwintas. Tapos, meron pa ako isang kaibigan, ganun din. Nanakawan naman ng bag. Sabi nga nung isa kong kaibigang uniform personnel, sabi niya, dahil ito sa magpapasko, tapos marami rin talaga ngayong walang trabaho. Saan pa ba pupunta yung mga walang trabaho na yan, di ba? Saan pa ba pupunta yung walang trabaho na yan? Kasi, anong gagawin yan? Naalala ko nga, meron akong isang dati pa matagal na ito, naging empleyado. Sabi niya, galing sa masamang bisyo, tapos nagbago na. So, nung nagbago siya, sabi ko, hinire ko siya. Ang sagot niya kasi easy money. Easy money daw yung ganong klaseng trabaho, yung pagtutulak. Ngayon pa naman, sir, sabi niya sa akin, napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Dahil talagang wala ka talaga makukuha. Ang taas pa ng requirement. Napag-alaman ko sa mga fast food, kailangan daw college degree ka pa. PhD pa ata. Hindi, college degree lang. Graduate? Hindi, ito totoo lang ha. Ako kasi, hindi, sa bagay, kasi sa dami nga naman ng walang trabahong college degree, mantakin mo, nag-aral ka ng malupit na philosophy major. Philo po kasi ako, kaya malupit yun. Hindi, biro lang. Philosophy major, di ba? Tapos, o kaya naman nag-aral ka ng manupit na alam mo yun, mga anong tawag doon? Hotel and management. Tapos kababagsakan mo, magpupunas ka lang ng kubeta ng isang fast food. Hindi kasi nga, sa daming walang trabaho. Yun lang ang opening. Di ba? So, papayag ka na. Di ba? Tama, mali. Wala ka naman choice. Anong gusto mo? Makipag-inuman sa bahay nyo? Ngumanga? O magtrabaho? Di ba? Ganun Ganun ang nangyayari. Kaya nga ngayon, sabi nga ng mga kakilala ko, kaya ngayon matindi ang krimen. Kung bakit kaliwat kanan ng krimen, hindi lang dahil sa magpapasko. Magpapasko na nga, wala pa silang pera. Di ba? Kaya nga may tama rin yung sinabi ng Malacanang, okay na yung 500. Wala na nga kayong trabaho, gusto nyo pa ng pera? 500, pwede na yan. Ganyang walang niya itong gobyerno natin, mga kababayan. Ganyang kawalang niya, di ba? Mantakin mo, wala talagang pera ang mga Pilipino ngayon. Kaya naman din kaliwat kanan ang pagtutulak ng droga, kaliwat kanan ang krimen, yung mga, ngayon pa, isa pang kaliwat kanan, alam nyo kung ano ngayon? Networking. Gago! Yung mga scam na networking, di ba? Kasi nga, easy money. Ganun easy money. Ano pa marami ngayon? Pagtutulak ng katawan. Gago! Mga Christmas party na matitindi ang tip, di ba? Lupit Christmas party. Hindi man lang ako inimbitahan ni Senator. Pambihira. Sana man lang na-meet ko yung mga friendship doon. Ano? Sen, next time naman, invite mo naman ako sa Christmas party mo. Grabe ka, ha? Pero okay lang. Hindi, biro lang. Alam mo, matindi. Sabi ko nga ngayon kaya nga yung 250 na sinasabi, naku po, hindi ako naniniwala doon. Hindi, una, naniniwala akong mahilig talaga mag-imbita yun. Oo, mahilig talaga mag-imbita yun ng magagandang tanawin. Pero doon sa singil na 250, hindi ako naniniwala doon. Anong klaseng yun, no? Ginto, di ba? Nagpapataas lang ng presyo. Alam niyo kung bakit? Wala na kasing mga inchik. Gago! Yung mga Chinese pogo na customer niya, mga hindot na yan, wala na. Yung mga Koreano, nabawasan na rin. Dati kasi tiba-tiba yung mga yan. Kaya ngayon, wala na. Kaya marami ng jobless ngayon. Kaya pumupunta na lang sa blowjobless nila ngayon. Totoo! Ang dami niyan, sobra. Diba? Kaya nga alam nyo mga kababayan, ito sinasabi natin ha, itong ginagawa ng gobyerno na ito, talagang nakakapikon. Bakit? Mantakin mo ang tindi ng problema ng bayan natin. Nagtataasan ang presyo. Tumataas ang bilang na walang trabaho. Diba? Isipin nyo yan ha. Tapos ang focus pa ng gobyerno, si VP Sara Duterte. Saan ka nakakita?
Hoy Marcos, makinig ka. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin, ha? Hoy Marcos. Ha? Hoy, kung ako sa'yo, ha? Kesa na siraan mo ng siraan ng kalaban mo para tumaas ang ratings mo, alam mo gawin mo? Magtrabaho ka na maayos. Padamihin mo trabaho ng mga Pilipino. Pababain mo ang presyo ng bilihin. Magkaroon ka ng positive na, alam mo yun, na result sa gobyerno. Tataas ang ratings mo. Pero yung akala mong paninira ninyo sa mga kalaban nyo sa politika, itataas kayo. Hindi mangyayari yun. Kahit ma-disqualify nyo pa si VP Sara Duterte, hindi pa rin mangyayari na iboboto kayo ng taong bayan. Wala nang naniniwala sa'yo. Siguro mga 1% na lang ang naniniwala sa'yo. Yan ang totoo. Mga 1% na lang ang naniniwala sa pamamahala mo. Yan ang totoo. Kahit sinong itanungin mo sa karsada eh. Oh, masaya kayo ngayon? Kesa nung last administration? Ang sasagot nila, ayaw nila ngayon talaga. Gusto na nila ng pagbabago. Wala pang kakakalahating taon pa lang. Wala pang pang-4 na taon o pang-5 taon. Gusto ka na nilang isuka. Yan ang totoo. Tapos, eto pa matindi. Ha? Bobolahin mo pa yung mga tao. Bubudulin mo pa. Hindi, walang biro. Tingnan nyo kung gano'n niya budulin yung mga tao. Ha? Nung birthday niya, ano ang kanyang Christmas birthday wish? Okay, sir. Maybe no po, sir, kung ano yung wish ninyo sa gitna ng mga isyong kinakaharap ninyo ngayon. Hindi naman nagbabago yung mga birthday wish ko mula nung simula hanggang ngayon na naging Pangulo ko. Ano? Dumami ang ano? Ayun na nga, maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino na maituloy natin lahat ng ating proyekto para matulungan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. At ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala nang gutom na Pilipino. Yon. Tingnan mo kung paano mambudol itong presidente to. Mantakin mo. Di ba? Ganyan pa rin yung mga lengguwahe niya. Ito yung nakaraang video ha. Ito lang huling birthday niya. Sana nga, huli na yan eh. Hindi, I mean, huli na sa taon na ito. Next year na uli. Alam naman, taon-taon may 2 birthday. Diba? Siyempre, laging yan ang wish ko sa mga magbe-birthday. Sana huling taon nyo na. Ngayon, yung pag-celebrate. Next year na uli. Ha, okay? Next year na uli kayo mag-celebrate. Wag naman yung araw-araw kayo nisi-celebrate. Oh, kasi may ganyan eh. Baka akala ninyo, may ganyan yung araw-araw na nagse-celebrate ng birthday. Punta kayo sa mga inuman. Oh, mayat-maya kanta ng Happy Birthday! Ito, kahit di naman birthday. Oh, kaya sabi ko sana huling birthday mo na kasi baka pag birthday mo, syempre, mapainom kayo dyan o ano kayo dyan, hindi natin alam. Next year na ulit celebration, ha, Mr. President? Alam mo, Marcos, ito ang pangbobolang kinagagalit sa'yo ng tao eh. You always take things lightly. Pag tinatanong ka, tumatawa ka pa na para bagang sana maayos ang mga kabuhayan ng Pilipino. Na walang gutom sa pagtapos ng aking termino. Tangin ang ginagago mo yung tao eh. Hindi mangyayari sa kasaysayan ng bawat bansa na walang gutom. Even the richest country in this entire world, may gutom at may gutom. Hindi pwedeng mawalan ng gutom. Kaya pambubudol mo yan eh. Kaya nakakabuisit eh. Alam mo yung nakakaasar na parang, ano bang tama nito? Ba't siya nagsasalita ng mga ganyang klaseng lengguwahe? Ang dami na ng problema, ang taas na ng bilihin, yung unemployment rate tumataas din, yung mga walang trabaho. Tapos magsasalita pa na sana pagtapos ng aking wala nang gutom. Alam mo yung parang, Sir, saan lupalop kayo? Saan ba kayong alapaap na naglalakad ngayon? Hay ba kayo? Hindi kasi sa totoo lang, tanongin niyo sarili niyo. Yan ang isang bagay na katarantaduhan. Hindi pwedeng mangyari yan, kahit anong bansa. So dapat man lang sana sinabi mo, ang wish ko ay kahit pa paano, medyo may angat-angat natin ng konti ang kabuhayan ng mga Pilipino. Mga ganun ba? Hindi yung walang gutom. Ano putang ina? Anong walang gutom? Di ba? Kalokohan talaga eh. Yan po ang nakakainis sa inyo. By the way, highway ha. Meron po tayong bagong channel. Ito po yung Banat by 360. Yun.
At itong channel na po na ito ay napaka-importante dahil po ay dito ilalabas natin ang lahat ng banat. Lahat po ng aspekto. Pakinggan po natin yung host. Ito ang pogi nitong host na to. Pakinggan po natin. O mga banateros ito bagong channel natin, Banat by 360. Dito tatalakayin natin ang pogi nito, nakakabakla Labi pa lang Shit. Lahat ng bagay. Babanatan natin, i-review natin. Lahat po yan, from tech, restaurant, hotel, airline, lahat po pag-uusapan natin. Mga issue na nagte-trending, lahat po yan. Kaya nga Banat by 360. Buong buo. Buo as in parang, hindi 90%? Buo talaga? Budulero ito paikot yan, di ba? 360 nga Ibig sabihin, lahat ng aspekto ng buhay natin pag-uusapan natin. Siyempre may banatan, pero minsan meron din namang moral lesson. Yan. Meron din tayong, yan, buti, matuto ka. Puro ka banat animal ka. Pwedeng matututunan dito. Kaya isi-share ko sa inyo yung aking bahagyang karunungan at kaalaman. Tapos, kayo naman, magkomento rin kayo para malaman ko din kung ano yung inyong magagandang idea o life lesson ika nga sa buhay. Tayo ay maging bahagi ng isang komunidad, isang Banat by 360. Di ba? Pag-usapan natin yan dito sa channel na to. Yon, parang instant 360 lang Instant 360. Hindi, alam mo mga kababayan para naisip din natin na maglabas din ng mga Sana magustuhan nyo yung channel na yan. Sana mag-subscribe po kayo dyan dahil marami po tayong ilalabas Banat by 360 channel sa YouTube. So kung pwede, subscribe na po kayo. Promise po, marami po tayong pag-uusapan dyan paghiwalay sa politika, doon na natin i-upload Dito, mga politika at saka mga alam na natin, yung mga patungkol sa bayan, doon naman sa kabila po, lahat po na andun. Okay? Lahat ng topic, pag-uusapan natin doon at the same time, lahat po ng i-review natin yung mga, alam nyo naman, di ba? Pag December, nagbabakasyon kami dyan ni Boss Dada sa Japan. Ipapaliwanag ko, ibabanat natin lahat dyan kung ano yung mga dapat ninyong puntahan at dapat ninyong hindi puntahan at mga paano kayo magbabakasyon sa Japan at kung bakit kayo magbabakasyon sa Japan. So panoorin po ninyo yan para mas maganda kung pwede, subscribe na po kayo para naman masaya. Okay? O ito, tuloy na natin dito. Ito naman si naku po, ito. Di ba naalala ninyo kahapon may kinuwento ako sa inyo about yung kay Senator Bong Revilla? Di ba binigyan ko kayo ng date? Di ba 10? Ngayong araw na ito, ay kahapon kasi upload ko, ngayong panahon na binibideo ko ito is December 10. Pero upload ko ito December 11 Itong December 11, kay December 10, nagsampa ng counter affidavit si Bong Revilla sa DOJ. Di ba? Dahil yan ang ibinigay na deadline sa kanila. Pero ang totoo niyan, kasado na ang warrant ni Bong Revilla. Sino nagsabi? Walang iba kung hindi si Remulla. Alam naman natin, kahit na ombudsman yan, may mga bata pa rin yan sa DOJ. Kaya talagang matindi. At may balita pa ako. May isa pang ikakaso. Sunod-sunod ang kaso kay Bong Revilla para talagang yurakan. Kasi nga, tandaan ninyo, etong kay Bong Revilla, tandaan nyo, ilagay nyo sa isip niyo yan. Ito ay laging, it's about Cavite. Cavite politics. Iisa-isahin ng lahat ng Revilla. Gustong mawala ng mga Remulla sa politika ang lahat ng Revilla sa Cavite para makaposisyon sila. Dahil ayaw sa kanila ng Cavite sa mga Remulla. Ayaw! Sabi nga doon, meron pang ang kwento doon gumawa pa ng sariling distrito diyan sa Cavite para lang may bumoto sa kanila. Dahil doon sa mga malalaking distrito diyan sa Cavite, walang may gusto sa mga Remulla. Kung hindi nga tinulungan ng Revilla ang mga Remulla sa Cavite, hindi mananalong governor yun, yung kapatid niyang si John Vic. Hindi mananalo yun kung hindi tinulungan ng mga Revilla. Alam nilang wala na ngayon sa gobyerno. Bad trip ang mga tao. Bad trip ang kasi ganito yan Si Boying, hindi mo naalis siya ng ombudsman. Fixed term yan. Si John Vic, syempre pagkatapos ni Marcos, kakandidato uli yan. Pero ang kwento-kwento, ang plano niyang takbuhin ay judge. Hindi pala judge. Ang plano niyang takbuhin ay Senado. Yan ang kasi isa sa mga bata ni Marcos yan. So gusto niyang tumakbong senador. So walang matitirang Remulla sa Cavite. Yung anak nila na wala namang dating daw. Walang kakwenta-kwenta. Yung isang anak hindi yung nakulong na napalaya din. Hindi yun.
Mantakin mo, ganun, ano? Tindi talaga ng Remulla. No? Ang lupit. Tsaka nakakita ng ganun. Di uso yung sekretary, yung anak mo. Hayop! Ewan ko. Although, napalaya naman daw kasi hindi daw sapat yung ebidensya. Eh di wow. Gago! Etong si Revilla, ang dami ho kasi nakasunod. Dalawa sa anak, pinsan nga ba? Pinsan o kapatid. Nakalimutan ko na isa pang magaling na Revilla. May magaling na Revilla pa dyan aside kay Senator Bong Revilla eh. May isang mayor na magaling dyan. Pangalanan nyo nga. Lagi sinasabi sa akin ng mga taga Cavite to. Ewan ko ba? Kasi ang Banateros, ilan ang Caviteño dyan eh. Di ba? As in, lagi sinasabi namin may isang Revilla na magaling din. Hindi lang siya artista, hindi lang siya prominente pagdating sa entertainment, pero magaling din. Tapos yung dalawa pang anak ni Bong Revilla, nandyan din, congressman din. Tapos yung asawa pa. So talagang ang dami dyan. Pero ang balita ko, iisa-isahin yan. Tatargetin yan isa-isa. Para talaga madurog ang Revilla. Yan ang dahilan ng mga katarantaduhan na nangyayari dyan sa Cavite. O ito, panoorin nyo ito ha, yung pag-submit ni Hindi pa rin po batid. Ay, sorry, hindi yan. Asya na yun. Ha? Ala, hindi ko pala nailagay. Sorry. Ito po yung hindi, basta. Kahit hindi na natin pala i-play yun. Basta ito po yung nagsubmit na ng counter affidavit si Senator Bong Revilla sa DOJ. Yun ay patunay lamang po na meron na at totoo po yung aking kinikwento na binigyan lang sila ng 5 araw para magbigay ng kanilang counter affidavit na usually 10 to 15 days yun. Tapos 'di ba sinabi nga nung sa interview ni na makukulong si Senator Bong Revilla, yung in-interview ni Corina, si Remulla, nadulas siya dun na makukulong si Revilla sa 15. Yan ang kanilang purpose. Tandaan ninyo, kasi nagbitaw ang presidente na may makukulong, kailangan may makulong. Kasi tandaan ninyo hinihingi ng taong bayan ang ulo ni Romualdez. Yan ang gusto ng taong bayan, makulong si Romualdez. Hindi si Revilla, hindi si Bato, hindi si VP Sara Duterte. Pero lahat points towards them, not kay Romualdez. Ganon kaloko. Ngayon, dahil nangako ang gobyerno na may makukulong, kailangan talagang may makulong. Kaya ihahabol nila bago magpasko na makulong si Senator Bong Revilla. Ganon kalupit. Kaya nga alam nyo mga kababayan, magbantay ho tayo dito. Magbantay po tayo dahil delicates po ito. Ito yung sinasabi nating pag hindi ho ito mabantayan, aabusuhin po nila para lang mapagtakpa na makulong si Romualdez. Alam nyo mga kababayan, ang gusto namin makulong si Romualdez, hindi ho kung sino-sino dyan. Aanuhin namin si Revilla, alam naman natin politika lahat ng labanan dyan. Di ba? At ito pa ngayon, hinahabol pa nila. Sino? Si Zaldico. Kanselado ng passport ni dating Congressman Zaldico, isa sa mga akusado sa flood control scam. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nito. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ibig bang sabihin ay mapapauwi na sa Pilipinas si Zaldico? Alam mo, Gigi, yan ang nais mangyari ng Malacanang. Maibalik na nga dito sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero alam naman natin na hindi ganyang kadali yan dahil kailangan pang makipag-coordinate ng ating bansa sa Interpol nang sa gayon makapag-issue ng red notice at makatulong para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Pwede rin siyang mapadeport kung makita na meron siya mga violations doon sa mga immigration law. Pero kung matatandaan natin, Gigi, just a few days ago, nagsagawa rin ng press briefing si Interior Secretary John Vic Remulla doon din sa Malacanang. At doon niya sinabi yung posibilidad na baka nga hawak na ni Zaldico yung Portuguese passport, baka nga roughly around 7 years. Hawak na raw niya yan, di natin alam. Pero ang sabi nga dyan ni Secretary Remulla, kung matatandaan natin, pwede naman daw na makipag-coordinate din ang Philippine government sa Portugal nang sa gayon makatulong din sila na maibalik dito sa Pilipinas ang nasabing mambabatas. Wala tayong extradition treaty dyan sa Portugal. Pero umaasa ang DILG na mangyari yan yung nangyari doon sa Timor-Leste. Kung matatandaan kasi natin, si Ano ba yan? Ba't Congressman ganyan ka magsalita? Reporter ka nung Lesche.
Ikaw naman banat mo, masyado ka naman. Ni Teves, nakipag-ugnayan lang yung Philippine government sa Timor-Leste nang sa gayon ay matukoy kung nasaan siya. At bagamat wala rin tayong extradition treaty dun sa nasabing bansa, nakatulong din naman yung coordination para matukoy yung kinaroroonan ni Arnie Teves. So ito rin yung inaasahan na mangyari ng Pilipinas sa Portugal, just in case nga na naririyan pa rin si Zaldico. Doon sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, kung saan sinabi niya na kanselado na nga ang pasaporte ni Zaldico, kasunod niyan ay yung direktiba niya sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine National Police na makipag-coordinate na sa mga embassy sa iba't ibang bansa para masiguro na makatulong itong mga embahadang ito, matukoy ang mismong lokasyon ni Zaldico at maibalik siya dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali Ang gulo-gulo, no? Grabe magsalita to, no? Ba't ganyan ka magsalita? Para kang may tinira. Ba't ganyan? ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Pero Jiggy, doon sa text message kanina sa atin ng abogado nitong si Zaldico, sinasabi niya na wala pa siyang impormasyon tungkol dito sa tinukoy ng Pangulo na cancellation ng passport ng kanyang kliyente dahil yung pinakahuli daw niya na nalaan ay hinihingan siya ng pag-response doon sa motion for cancellation na isinampa laban kay Zaldico at 5 days nga daw yung ibinigay para sa kanya mag-reply. Jiggy. At Maricel, sa ibang usapin, may balibalita magkakarigo doon ulit sa gabinete. Gaano katotoo ito? Alam mo, Jiggy, dininay yan ng Malacanang. Sa press briefing kanina ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na hindi raw totoo na may panibagong balasahan. Ang pinag-ugatan nito ay yung lumabas na bali-balita na mawawala na nga daw sa pwesto sina Education Secretary Sonny Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Pero ang paliwanag ni Jose Castro, kahapon lang, nandun daw sa meeting sa Malacanang itong dalawang kalihim at nag-present pa raw ng mga project sa harapan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at nakikita naman daw na satisfied si Pangulong Marcos sa ngayon sa performance ng kanyang mga gabinete. Jiggy. At Maricel, isa sa mga priority bills na sinusulong ng Pangulo ay ang Anti-Dynasty Bill. Bakit tila nagbago pananaw ng Pangulo tungkol sa mga political dynasties? Tama ka, Jiggy, mukha nga may pagbabago kasi kung babalikan natin yung panayam natin sa programang Sa Totoo Lang, noong taong 2022 kung saan ni presidential aspirant pa lamang si PBBM, tinanong natin kung ano ba yung tingin niya dito sa dynasty sa Pilipinas at sinabi niya na pwede namang solusyonan ito sa pamamagitan ng isang halalan. Balikan lang natin yung bahaging ito ng panayam natin sa STL. Budulero, no? Di ba? Iba yung sinasabi noon, iba yung sinasabi ngayon. Ganyan talaga yan eh. Political dynasty, should it be declared as illegal? Well, first you have to define what a political dynasty is and why. Are you going to create? Why are you going to? Is there a good reason behind making it illegal? There's a good reason, and the people vote for that. What will you do? Yun ang gusto ng tao. Why will you make them illegal? We have a very good anti-dynasty rule. It's called an election. Pero ngayon, Jiggy, iba na kasi yung senaryo. Ang paliwanag ni Jose Castro, nagkakaroon na kasi ng pagbabago sa ating political landscape. Clearly, may mga politiko raw na umaabuso na sa sistemang ito. Kaya gusto nang ipursige ng Pangulo yung pagpasa dito sa nasabing panukala. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilamang pang abusong politiko. Kagaya nyo. O yun, ang totoo. Nais ng Pangulo. Gusto kong tumakbo senador to, no? Claire Castro, tumakbo ang senador. Oo, walang biro. Mananalo ka. Mananalo ka. Mananalo ka sa mga vlogger mo. Yung mga vlogger mo? Yung may sarili kayong vlogger dyan? Sigurado iboboto ka. Mananalo ka sa kanila. Baka tapwang ka pa. Mantakin mo. Pagka nanalo ka, baka malaman na natin yung vote dyan sa loob ng PCO. Na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Tatakot sila sa mga Duterte, no? Kaya pa bago-bago eh. Hey, style nyo bulok. Gago! Hindi, style nyo bulok. Yun ang totoo. Style ninyo bulok. Akala ninyo maloloko nyo taong bayan. Hindi nyo maloloko taong bayan. Ako, sa totoo lang, matatalino na po ang taong bayan. Ha? Matatalino na po ang taong bayan. So, wag ho kayong bibitaw. At talaga nga namang, ito ay atin pong, ang tawag ito, bantayan. Kasi ito nangyayari, talagang, lahat po ito, apaka-obvious. Ang taong bayan hinihingi ang ulo ni Romualdez at ulo ni Marcos na makulong. Hindi ko sino-sino.
Siyempre, kasama si Saldico. Ako gusto ko makulong yun. Talagang gusto ko makulong yun. Gusto ko makulong yun. Kung pwede, ngayon na ASAP. Pero more than that, dapat si Romualdez at si Marcos makulong. Importante yun. Pag hindi makukulong yung dalawa, wala. Kalokohan lang yung mga ginagawa ninyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin.
ang puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.